Ito ay isang anime na dapat makita ngayong tag-init na pumukaw ng mainit na talakayan online sa sandaling ito ay inilunsad. Ang ilan ay nagsasabi na ito ang pinakakasiyasyang anime adaptation hanggang ngayon, habang ang iba ay nagsasabi na ito ay nag-apoy sa buong tag-araw. Kaya, aling linya ang tunay na nagpaibig sa iyo sa Diyos ng digmaan? Ito ba, 1,000 himans ang babalik sa iyong likuran? Iwanan ang sagot sa tanong na yon na walang sagot habang binibisita natin ang mundo ng Godslayer. 10 taon na ang nakararaan, habang hinahangaan ang buwan sa rooftop, aksidenteng nalop ng 07 page ang seraph ng buwan. Simula noon, hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. At tuwing gabi mula noon, napapanaginipan niya ang isang madilim na mental hospital. Nakaramdam siya ng koneksyon sa ospital, ngunit kahit anong katok niya ay walang sumasagot. Dahil sa pagod sa walang tigil na pagdurusa, humingi ng tulong si Linke sa hipnosis ng doktor. Ang kanyang mga magulang ay namatay ng bata pa, at siya ay pinalaki ng kanyang tiyahin at nakababatang kapatid na lalaki. Na siyang muli ng normal sa lalong madaling panahon. Pero ang totoo, hindi niya maimulat ang mga mata kahit anong pilit niya. Sa kanyang mga tainga na nagtatanong, ako ba ay pinagmamasdan mo pa rin? Samantala, sa isang madilim na sulok ng lungsod, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagpasok ng isang karatula sa lupa. Pagkatapos, nagsasalita sa kanyang headset, napansin niyang may 3 senyales na. Pagkatapos, iminuwestra niya ang kanang kamay para iangat sila sa hangin. 13 sinag ng liwanag ang bumaril diretsyo sa langit, umaalingawgaw sa isa't isa, na bumubuo ng isang kulang restricted area na natrap ang 2 halimaw. Sa likod ng mga halimaw, dahan-dahang tinanggal ng isang babae ang kanyang sombrero at nagsimula ang paglilinis. Kinabukasan, dumating si Page 07 sa paaralan upang magulat at natuklasan. Tila tinanggap siya ng mga tao at masigasig na isinama siya sa klase. Ito ay labis din sa lupa ng mga tumakas na mga kaklase na nag-iwan lamang ng isang batang babae na natakot at nataranta. Sa kabutihang palad, ang 07 Page ay kasabay nito, sa wakas ay muling nagmulat ang kanyang mga mata. Ngunit hindi nito napigilan ang pag-atake ng mga halimaw at buong lakas nilang sinisingil ang 07 Page. Hindi nila alam na ang kanilang mga pag-atake ay napakabagal na ngayon para sa 07 Page na madaling makaiwas sa kanila sa isang twist ng kanyang katawan. Ang bilis ng kanyang reaksyon at ang saklaw ng pandama ay nadoble nang muli siyang makakita. Ngayon, sa loob ng 20 metrong radius, naramdaman niya ang lahat tungkol sa mga halimaw na nagcha-charge. Siya ay walang takot na parang anghel, walang kahirap-hirap na minamanipula ang kalahating basad na tungkod sa kanyang kamay bago tinusok ang ulo ng halimaw. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng biglaang pagkahilo at pagkatapos ay naparalisa ang kanyang katawan. Nang makita ito, inatake siya ng natitirang 2 halimaw. Sa kritikal na sandaling ito, lumitaw si Zhao Kongcheng, hiniwa ang halimaw sa 2 sa isang suntok. Matapos tapusin ang halimaw, huminga ng sigarilyo si matandang Zhao at kumpiyansang sinabi, "Anak, hindi ba kahanga-hanga ang welga ko? Gusto mo bang sumama sa amin? Kasing gwapo ko." Nang marinig ito, tumalikod si Linke. "Hindi ko. Takot ako sa kamatayan. Ayokong sumama sa'yo." Nang marinig ito ni Lao Zhao, agad nanyaya ni Lao Zhao si Linke na makipag-chat, ngunit nalinlang siya ng improvised na dahilan ni Linke. Pag-uwi sa bahay, nag-iisip si Linke. Alam niyang tiyak na mayroong isang malawak na organisasyon sa likod ni Lao Zhao. Habang siya ay nagtataka tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya, sa sandaling malaman niya, may ilang lihim na nais niyang malaman. Bayani, gusto lang niyang protektahan ang kanyang kasalukuyang tahanan. Sa gabi, pagkatapos makatulog, bumalik si Linke sa mental hospital sa kanyang panaginip. Inulit niya ang kanyang nakagawiang gawain, ngunit sa pagkakataong ito, natuklasan niyang maaaring mabuksan ang pinto na nakalock sa loob ng 5 taon. Pumasok siya, pinagmasdan ito saglit, bago narating ang isang pinto na natatakpan ng mga anting-anting. Itinulak niya yon at nakita niya ang isang babae sa loob. Pagkatapos, isang panel ng data ang lumitaw sa kanyang harap. Tumingin sa kanya si Nrira at napabulalas. Nahanap ka na tumingin sa kanya si Nix at napabulalas. "Anak, natagpuan na rin kita, ang aking mabuting anak." Natigilan siya. Pinalaki ng kanyang tiyahin, wala siyang alaala sa kanyang mga magulang. Totoo kayang nanay niya ang babaeng nauna sa kanya? Sa susunod na mesa, inuulit ang parehong mga salita mula sa Macroelectronics Nix. Natahimik siya sandali. Nakakaloka. Nang muli siyang magising, madaling araw na. Ang pangunahing alalahanin ay kung paano gagamutin si Nix. Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng isang plano. Diretso si Linke sa ospital, sinabing may sakit ang isang kaibigan, at inilarawan ang mga sintomas ni Nix sa doktor. Na-diagnose ng doktor na si Nix ay may malubhang maling akala at inirekomenda ang pagpapa-ospital. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Linke na ang kanyang kaibigan ay walang mga kinakailangang kondisyon para maospital. Ang doktor, gayunpaman, ay nagreseta ng ilang bote ng gamot na pagkatapos ay iniuwi niya. Sa pag-isip kung paano siya dadalhin sa panaginip, hindi niya pinansin ang eksena sa hinaharap. Ang matandang Zhao, na matagal nang naghihintay, ay likas na sinubukang tumakas, ngunit pagkatapos ay nawalbang ni Old Zhao, ang fallen angel na si Lucifer, na may bilang na 004. Natuklasan namin na ang mga batang isinilang pagkatapos ng hamog ay may pagkakataong mapukaw ang mga espesyal na kapangyarihan. Ang mga kapangyarihang ito, nakilala bilang Near Void at Entering Void, ay lumalawak sa saklaw at saklaw sa espiritual na kapangyarihan ng may-ari. Kagabi, ang ginintuang liwanag na iyon ay ang pagbabago-bago ng enerhiya ni Michael, at ang iyong kakayahan sa Forbidden Zone ay tiyak na nagising sa oras na iyon, page 07.
Noon ko lang napagtanto na ang kakayahan ko sa pandama ay ang quiet void na kakayahan, at ang pabago-bagong pangitain at maaaring seraphic na naranasan ko pagkatapos ng pagdilat ng aking mga mata ay malamang na ang paglaki ng aking kakayahan. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Matandang Zhao ang kanyang paliwanag. Batay sa lakas ng espiritual na kapangyarihan, hinati namin ang Forbidden Zone sa 6 na kaharian. Ang pagiging tulad ng isang maliit at tahimik na lawa ay tinatawag na unang pag-unlad, ang pagiging tulad ng isang tahimik na lawa ay tinatawag na ikalawang Jinchi, ang pagiging tulad ng isang umaagos na ilog ay tinatawag na ikatlong Jinchuan, ang pagiging tulad ng malawak at umaagos na karagatan ay tinatawag na ika-4 na tranquil na karagatan, at ang pagkakaroon ng halos walang katapusan at malawak na espiritual na kapangyarihan ay tinatawag na Fifth Infinite Weakness, kung saan ang espiritual na kapangyarihan ay hindi nauubos. Tinatayang ang Clean Pavilion ay ang 6th realm. Nang marinig ito, tinanong ni Clean kung anong kaharian ang kinaroroonan ni Old Zhao. Kung tutuusin, medyo kahanga-hanga ang hitsura niya noon na naglaslas sa isang mukha ng multo sa isang suntok. Ang Matandang Zhao ay awkward na sumagot na hindi niya nagising ang kanyang path whiskers. Umasa siya sa karanasan sa pakikipaglaban at kasanayan sa pagpatay ng mga halimaw. May 3 paraan para makakuha ng Pure Void, natural na ipinanganak na path whiskers, gamit ang mga espesyal na Pure Void item at kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos. Ang ilang mga Diyos ay nagbibigay ng kanilang kapangyarihan sa mga piniling tao, na ginagawa silang kanilang mga ahente sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, ang mga ahente na ito ay tumatanggap din ng mga utos mula sa mga Diyos na kumikilos sa kanilang ngalan. Karamihan sa mga banal na ahente na natuklasan sa ngayon ay mga kinatawan ng mga Diyos na naghahangad na sirain ang lipunan ng tao at ibalik ang mundo sa kabuluhan. Nagtatag din sila ng isang organisasyon na tinatawag na Stop God's Teachings. Biglang naging seryoso ang Matandang Zhao. So, anong utos ni Michael sa'yo? Saang panig ka kabilang? Nang marinig ito, 07 you look dismissive. Hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin. Kahit utusan niya ako, hindi ako pupunta. These eyes are the worst I can do. Ibalik mo na lang sa kanya. Dahil doon, tumayo si Linke at umalis. Sa oras na ito, hinawakan ni Lao Zhao si Linke at tinanong, hindi ka ba curious sa organisasyon sa likod ko? Sinabi ni Linke na wala siyang gustong malaman.